po natin, kailangan po nila ng 16 senators. So kahit mag-absent dahil nakakulong si Senator Bato, si Senator Joel, si Senator Jenggoy at si Senator Cheese, hindi naman mapupunta yung 4 na boto na yun sa kanila. So magiging non-vote yun, parang abstention ang lalabas, hindi madadagdagan yung guilty votes na kailangan nila to convict VP Sara. Pero sa tingin nyo, attorney, pwede lang sabihin nila na palusot na nagkataon lang kaya nabawasan yung mga senador at sila na at walang kaugnayan sa impeachment o malinaw na magiging parte ito sakali pong mangyari? At tingin ko, hindi naman tayo nila maloloko na coincidental lang yan. Parang katulad din kahapon na hindi nila tayo maloloko na walang government intervention doon sa nangyaring putukan dyan sa Senado. Obvious naman yung timing, 'di ba? Parang right after lumabas yung desisyon ng Korte Suprema doon sa mga urgent motion ni Senator Bato na hindi naglabas ng TRO, nagkaroon ng ganong commotion last night. So yung timing itself will prove na may kaugnayan talaga sa impeachment, may kaugnayan talaga sa politika yung mga nangyayari. Opo, napag-uusapan na yung naging gulo dyan po sa Senado at nabanggit nyo na nga po na meron pong inilabas na resolusyon ang Korte Suprema. Ano pong mahalagang malaman dito ng taong bayan hinggil sa naging resolusyon ng Supreme Court and Bank at ng taga-gobyerno? Kasi marami pong mga nag-i-speculate na nako, talo na si Senador Bato, pwede na siyang arestuhin. Ano po yung paglilinaw dito po, attorney, sa naging resolusyon ng Supreme Court kung saan binibigyan sila ng nasa 3 araw po na magbigay ng komento, attorney? Oh, well, totoo naman na hindi nag-issue ng TRO yung Korte Suprema kahapon, pero hindi niya rin dineny yung TRO. In fact, doon mismo sa resolution, actually doon sa press release, hindi ko pa nakikita yung actual resolution ng Korte Suprema, pero doon sa press release galing sa spokesperson ng Korte Suprema, sinabi dito na itong resolution na to na inuutusan na sumagot yung gobyerno within 72 hours is without prejudice to any urgent measures that can be taken by the Supreme Court if necessary. And clarify po mismo ng spokesperson, ni Attorney Ting, na pwede pa hong mag-issue ng TRO ang Korte Suprema in the coming days. So hindi po nagtatapos yung panawagan, hindi po na-deny yung request for TRO. Ang sa akin dito is na-dismaya ako dun sa decision ng Korte Suprema dahil pagkatapos nung May 11 events kung saan tinangkang pigilan pumasok si Senator Bato de la Rosa sa plenaryo ng Senado, nagka-tension na nung Lunes. So umaasa po tayo na yung Korte Suprema para pababain yung tension, para pababain yung temperatura at umiral ang rule of law, mag-issue na sila ng TRO. Pero hindi po nila ginawa yun. So yun kahapon is a direct result of that. So kahit po tayo doon sa habeas corpus petitions para kay Pangulong Duterte noong May 12, the day after yung NBI and Senate standoff nung Lunes pa lamang, nag-file na po tayo ng second urgent motion for the Supreme Court to decide on the habeas corpus petitions kasi sabi natin doon, yung gobyerno natin, yung ehekutibo, kinakapitalize niya or pinagsasamantalahan niya yung katahimikan ng Korte Suprema dito sa habeas corpus para ulitin yung same grave constitutional violations ang ginawa nila kay PRRD, kay Senator Bato. So para sa akin, napapanahon na talaga
matagal na, pero lalo na ngayon dahil meron ng dahas involved, may putukan kagabi, maaring may mga nasaktan kagabi kung hindi umaksyon yung OSAA, dapat umaksyon na talaga yung Supreme Court. Dapat mag-issue sila, number one, dapat mag-issue sila ng TRO para to prevent any further attempts in the meantime habang hindi pa nila resolve yung kaso. Tapos, maglabas na sila ng desisyon para to provide guidance to the executive kung merong ICC warrant, ano bang kailangan gawin para i-implement ito. 'Di ba? Kasi malinaw para sa amin na itong isang ICC warrant, hindi basta-bastang pwedeng i-implement ito in the Philippines dahil hindi po kinikilala ng Pilipinas ang ICC, matagal na po tayong umalis dyan. At syempre, nasa constitution po natin na hindi ka pwedeng arestuhin unless merong warrant of arrest issued by a Philippine court. Opo. Dito po sa nabanggit ng mga otoridad kung bakit nila ini-implement, ito pong pag-surrender, no? Gamit yung RA 9851. Sa tingin nyo po, makatarungan po ba yung kanilang paniniwala or yung kanilang pagbasa dito at yung implementation na ang pag-surrender ba ang paghuli tapos iso-surrender mo, or kulang pa tayo ng rules ukol dito compared doon sa extradition na malinaw yung mga patakaran po, attorney? Walang matinong abogado sa aking opinion ang makakapagsabi na yung RA 9851 na yan, yung Section 17, ay pwedeng talunin yung due process clause at yung clause on right against unlawful arrest ng Constitution. It doesn't work that way. Laws cannot amend the Constitution, and laws should be read in conjunction with the Constitution. So hindi po magandang rason yung binibigay nila, at na-address na po natin yan sa mga pleadings natin sa Korte Suprema tungkol dyan sa RA 9851. At saka kung hindi naman lihis sa kaalaman ng tao na yung section na yon mismo ang nagsasabi na it should be any surrender or extradition should be pursuant to applicable treaties. Wala na po tayong treaty with the ICC, or hindi na tayo parte ng Rome Statute. So wala pong basehan na mag-surrender ng Pilipino or kahit anumang nationality sa ICC based on that provision. Now, sinasabi nila, hindi naman. Ang sabi kasi ng DOJ, nung nakaraan pa, nung mainit pa yung habeas corpus petition, at saka tingin ko yun pa rin yung position nila ngayon, may option na surrender or extradition. Hindi po tama yun. Kasi ang surrender, it's just a technical term, which means ang pagka-extradition kasi country to country. Parang meron ililipat na tao from one country to another. Ang surrender is a technical term used in the Rome Statute to mean surrender of a person from a country to the ICC or to an international court. Kaya hindi yun option na pag extradition, kailangan tayo dumaan sa extradition procedure, kailangan natin dumaan sa korte. Pag surrender, hindi. Hindi po ganun yun. Ang surrender, ang ibig lang sabihin nun is technical term siya na country to the ICC. Kaya, kailangan mo pa rin dumaan sa local court dahil kahit yung Rome Statute na mismo nagsasabi na bago mo isurrender ang isang tao sa ICC, kailangan siya dumaan to the local competent judicial authorities. Opo. Ang lagi naman din nilang sinasabi ay, though hindi sabi nila, hindi sila nakikipag-ugnayan sa ICC, pero ini-implement lang nila yung mga red notice or galing dito sa Interpol na kabilang sa ini-implement nitong Interpol ay yung arrest warrant. Kumbaga nakikipag-ugnayan lang po sila doon. Pero may police po ba or government authorities pa rin yung magsisilbi po doon, attorney?
Yeah, yung kabalbalan din yan, yung Interpol na yan. Kasi doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang linabas natin doon sa habeas corpus petitions, doon sa memorandum na final natin noong January, inaral po natin yung mga dokumento na nagpapatunay ng ugnayan nila di umano sa Interpol. Ang nakita po natin doon is hindi naman po Interpol lang nagpadala ng warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Yung email po na nagpapadala ng warrant of arrest ay galing sa isang ICC email. At ang pinadalahan po nung email na yon ay Interpol Manila, na hindi naman po yan mga empleyado ng Interpol, kundi yan lang ang representative office ng Interpol sa Pilipinas. Ang mga miyembro po niyan is yung transnational crime na pawang mga miyembro ng PNP at NBI at kung sino-sino pa. In other words, mga swelduhang opisyal ng gobyerno natin yung mga yan. So hindi po totoo na Interpol po ang nagpadala, ICC po ang nagpadala ng warrant of arrest sa Interpol Manila or yung tinatawag na Philippine Transnational Crime Organization po ba yun? Ganun po yung nangyari. So hindi po wag po tayo maniniwala na sa sinasabi nila noon at sasabihin nila ngayon na ini-implement lang nila yung utos ng Interpol. Hindi po, wala pong ganun. May email lang po galing sa ICC na pinadala sa Interpol Manila na puro mga opisyal din ng gobyerno ng Pilipinas. Opo, dito naman sa circumstansya po ng pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC dito po kay Senador Bato. Ang petsa po ng ICC warrant ay November 2025 pa. Kayo rin po ba ay nagtataka kung bakit noong Lunes nila gustong implement ito? Naririnig na ito kaya nga nagtago po si Senador Bato mula pa noong November 2025. Hindi kinumpirma ng ICC nung una, tapos meron na namang mga sinabi, tapos nag-deny na naman yung ICC, tapos yun ngang Lunes, inunseal nila. Kayo po ba ay doon pa lang medyo questionable na? Kasi natanong natin si Senador, wala din namang pagtatangka during sa kanyang pagtatago na pag-implement nitong arrest warrant na ito, or naitaon lang ba or itinaon noong Lunes? Wala naman akong issue dun sa petsa tsaka kasi sealed talaga yan eh. So naiintindihan natin yung ICC na syempre hindi nila ibubulgar na merong warrant of arrest para nga hindi magtago yung hinuhuli nila para mas madaling hulihin. Diba? So nung lumabas na si Senator Bato, para ma-confirm na valid yung arrest warrant, inunseal nila. So ako, on the part of the ICC, naiintindihan natin yun. At kaya nga si Senator Bato, nagpapasalamat siya kay Ombudsman Remulla na dinisclose agad nito nung November pa lang na merong warrant of arrest para nakatago siya. Para makapagtago siya. At yun nga, pero yun ang lumalabas sa ngayon is baka ang motibo pala nun is para hindi mapunta sa mga masasabi nating kritiko ng administrasyon yung mayorya ng Senado. Opo, at saka doon din sa circumstansya ba na yun, simula November 2025 hanggang noong Lunes, mababasa nyo rin ba na wala talagang plano po ang otoridad natin o ang gobyerno natin na sumunod doon sa dapat humingi ng warrant mula mismo sa local courts natin po, Attorney? Maaring ganon. Kasi sa totoo lang, yun na yung posisyon na tinake nila kay PRRD na hindi kailangan dumaan sa local courts. So kapag ginawa nila yon kay Senator Bato, parang pag-amin yon na alam nila na ganun dapat yung procedure.
So, kung pipilitin nilang arestuhin si Senator Bato at ipapadala nila sa The Hague, mukhang yun ang plano nila. Titindigan nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kasi kapag sinunod nila yung tamang proseso, pag-amin yun na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. At siguro, isa na rin yun sa mga rason kung bakit nila masyadong tinugis itong si Senator Bato since November. At yun nga, yun ang posisyon ko noon eh. Baka hindi nila ayaw nilang ulitin, 'di ba? Dahil alam naman nilang malinaw yung proseso, nagkaroon na ng mga kaso sa Supreme Court. So baka iniwasan nila, pero mukhang meron pang ibang ulterior motive pala yung mayorya ng Senado. Opo. Attorney, ano ho ba ang reaksyon po ninyo doon naman sa mga nagsasabi na yung Senado daw ay pugad ng mga pugante? Tama ho bang ganun ang kanilang sinasabi? Tinutukoy po nila itong ang pagpapasailalim kay Senator Bato de la Rosa sa Senate Protective Custody. Hindi ko po masasabi yun dahil agree po ako dun sa Senate Resolution number 44 na hindi po talaga pwedeng isurrender ng basta-basta nang hindi dumadaan sa local courts ang isang Pilipino na subject ng warrant ng isang international court. Hindi po yun, wala po yun sa batas, hindi po totoo na pinapahintulutan ng gobyerno gawin yon under RA 9851. Malinaw po sa konstitusyon kung anong kailangan mangyari. Kailangan dumaan po sa local courts. So hindi po natin masisisi yung Senado na i-insist na bigyan ng pagkakataon si Senator Bato de la Rosa na i-exhaust yung legal remedies niya dito sa Philippine courts bago siya isuko sa mga otoridad. So tayo po muli, nananawagan po tayo sa Korte Suprema na aksyonan na yung petitions for habeas corpus, pati na rin yung mga motion or petition ni Senator Bato de la Rosa para magkaroon na ng guidance. Kaya tayo nagkakaipitan dito sa Senado. Kaya nagkakaroon ng constitutional crisis dati ang constitutional crisis was only between the executive and the judiciary kasi hindi nga dinaan ng executive yung proseso sa judiciary when our constitution and even the Rome Statute requires it. Pero ngayon, pati yung legislative involved na rin. So all three branches of government are involved in this constitutional crisis because wala pang guidance from the Supreme Court. So ngayon, parang the actors involved, the executive and the legislative, have taken different positions or different interpretations of the Constitution. Alam naman natin na ang final arbiter ng disputes and ang final interpreter of the Constitution is the Supreme Court. So, wag po natin sisihin yung Senado. Tinitindigan niya lang yung paniniwala niya na hindi karapat-dapat na isuko si Senator Bato nang hindi dumadaan sa Philippine courts. At sabi nga ni Senator Marcoleta kahapon, ang pagsuko kay Senator Bato parang pagsuko ng soberanya ng Pilipinas. So naiintindihan po natin yung posisyon ng Senado. Ang panawagan natin muli is dapat para maiwasan na tong lahat, para bumaba ang tensyon, para hindi na samot-saring interpretasyon ng batas,